Isang mapagpalang gabi sa lahat. Tayo ay nandito muli sa ating online service. Salamat sa biyaya ng Panginoon. At lahat po ba ay masaya, nagalak? At naniwala ko na lahat tayo ay may isang puso na magsabing sa kabilang lahat ay always well pa rin. Lahat ay mabuti pa rin sa biyaya ng Panginoon. Kaya tayo ay diretso na sa ating gawain ngayon. Salamat sa isang magandang awit kanina na ang mga pagsubok, ang mga trials ay kaya ng Diyos gawin na ito ay pagkapala sa atin. God can make a trial a blessing for us. Ano man ang ating pinagdadaanan ngayon, ano man ang ating mga pagsubok sa buhay, o mga pangailangan sa tahanan, ang lahat na ito ay magagawa ng Diyos ipagkaloob ang saganang pagkapala, biyaya sa bawat isa. So, tulad ng ating ginagawa, kung meron kayong mga prayer requests, inyo lamang isulat sa ating comment box at mamaya ating sama-samang ipananalangin at idudulog sa Panginoon. Praise God. So, tayo muna ay mag-alay ng isang maikling panalangin sa ating pagbukas sa kanyang mga salita. Praise the Lord. Dakilang Diyos, amang banal, muli kami ay nagpapasalamat sa iyong biyaya, sa ganon ng iyong mga salita sa araw-araw, na siyang aming kalakasan, siyang aming gabay. Salamat, Panginoon, at aming kang pinupuri. Aming kang dinadakila, Panginoon, sa iyong walang sawa na patuloy na pag-iingat at pagbabantay sa bawat isa sa mga araw na lumipas, Panginoon. Hindi mo kami pinagkulang sa lahat ng bagay. Napakabuti mo sa aming mga tahanan, sa aming mga anak, sa aming mga kabuhayan, sa lahat ng bagay. Ay pinatunayan mo maging sa panahon ng COVID-19, sa panahon ng pandemic. Ay hindi ka, Panginoon, napigilan. Ang iyong kalakasan, ang iyong kapangyarihan ay iyong ipinakita at ipinapakita sa aming mga mata, sa aming mga paningin. Ay hayag ang iyong mga gawa, Panginoon, sa uling mga araw. Tunay, Panginoon, ang iyong mga salita ay buhay. Ito ang aming kalakasan, ito ang aming pagkatagumpay laban sa lahat ng lalang ng kaaway, laban sa lahat ng lalang ng dyablo sa aming panahon na siya ay gumagawa at siya ay umuungal. Ang sabi ng iyong lingkod, si Apostol Pedro, na siya ay umuungal ng tulad sa leon at siya ay naghahanap ng masisila sa mga panahon na ito. Kaya, Panginoon, muli namin sa iyo pinagkatiwala ang aming online service. Bawat isa na nakakapanood, nakakapakinig, ay iyong pagpalayo sila sa kanilang mga tahanan. At patuloy na ikaw ang mag-encourage sa amin, O Diyos. Patuloy mo kaming turuan ng iyong mga salita. At patuloy na ikaw ang mahayag sa aming kalagitnaan, Panginoon. At hanggang sa araw ay dumating, Panginoon, na ikaw ay sama-sama naming patuloy na mapaglilingkuran. May balik, Panginoon, makabalik kami sa aming mga fellowship, sa aming mga bahay-sambahan. Yun ang aming pinakananasa na, Panginoon, sa mga panahon na ito. Kaya, Panginoon, aming pinagitiwala sa iyo lahat ng bagay. Bless mo ang iyong mga salita, pagpalain mo ang iyong malit na lingkod. Gayun din, bawat tainga na makakarinig ay iyong i-bless sa gabing ito. Aming hinihingi ng tawad ang mga banal, ang mga bagay na pagkukulang, kasalanan. Patuloy na ang iyong banal na duguan, ang siyang patuloy na tumakip sa aming mga buhay, sa aming mga puso ngayon ay may pahid. At patuloy na ikaw lamang mataniyag, ikaw lamang madakila. Huwag makita ang aming sarili, kundi ikaw, Panginoon. Kaya sa mga sandaling ito ay aming pinagtitiwala sa iyo lahat ng bagay at naangkin na kami ay pinagkalooban mo na ng pagtatagumpay para sa gabing ito. Panginoon, lahat ng kapurihan, pasalamat at ang pagdakila ay sa iyo lamang maibalik sa tanging pangalan ng aming Panginoon, Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Sa magandang gabi, ulit ang aking pagbati sa bawat isa. So, tayo ay mag-aaral ng ilang mga salita ng Panginoon sa gabing ito. Just want to share tonight little things, ang maliit na bagay lamang. Just a sort of little study ng mga salita ng Panginoon para sa gabing ito. So, I pray na bahaging ito ay makakita tayo ng ilang mga bagay patungkol sa mga maliliit na bagay na ang Diyos ang gumawa para sa kanyang mga banal. Kaya buksan natin ang ating mga Bibles, aklat ng Micah, sa chapter 5.
sa Micah chapter 5, ating basahin sa verse 2 muna. But you, Bethlehem, Ephratah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose goings forth are from of old, from everlasting. So, so bago tayo magpatuloy, i-remind ko lang ulit yung ating, kung mayroon kayong mga prayer request muli, ay inyong isulat lamang sa ating comment box upang ating maisama sa prayer mamaya bago tayo magtapos. Okay, so binasa natin ang isang talata mula sa aklat ng Micah chapter 5. At dito natin kukunin ang ating paksa sa gabing ito, isang maliit na pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa pagkakataon na ito. Ang ating paksa ay tungkol sa a coming forth of a ruler. Ang paglitaw o ang ang paglitaw ng isang pinuno, a coming forth of a ruler. Na kung ating titingnan mga kapatid, ang bahaging ito sa aklat ng Micah chapter 5, ito yung panahon na ang bayan ng Israel ay, masasabi natin, during those days, sila ay nakaranas ng extremely difficult days ng mga panahon na yon sa history ng Jewish nation. Ang crime ay very rampant ng mga panahon na yon. Ang mga pinuno sa bayan ng Israel, sa Huda, ay hindi na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Ang katwiran ay hindi makita sa bayan ng Diyos sa mga panahon na yon. At ang Diyos ay siya ay nahanda para siya ay magbigay ng hatol para sa bayan ng Israel. Bagamat ang part na ito ay nakakalungkot sa mga panahon na yon dahil ang Micah chapter 5 ay magpapasimula siya sa verse 1, ay pinapakita rito yung panahon na ang Jerusalem ay sasakupin ng Babylon ng mga panahon na yon. Sa verse 1 kung ating babasahin, ay ganito yung ating mababasa: Now gather yourself in troops, O daughter of troops. He has laid siege against us. They will strike the judge of Israel with a rod on the cheek. So ito ay nagpapakita ng panahon na ang bayan ng Israel ay masasakop ng Babylon. At ang lingkod ng Diyos na nakadepende lamang of course sa kapahayagan na magmumula sa Panginoon, ay nagpasimula siya mangusap sa verse 2 na ito ay may kinalaman sa messianic prophecies patungkol sa Kristo na lilitaw para sa bayan ng Israel. At dito sa verse 2 ay mababasa natin yung bahagi na ito na mula sa bayan ng Bethlehem. Nang sabi nito, okay, basahin ko lang ulit to. But you, Bethlehem Ephratah, though you are little among the thousands of Judah. So mula rito ay lilitaw ang isang ruler para sa bayan ng Israel. Subalit, tingnan muna natin sa ilang mga translation, yung salita na Little Bethlehem. So bakit siya tinawag na little? Sa ilang translation ay ganito po ang ating mababasa. Hindi ko na ito okay, basahin ko na lamang, no? Hindi na natin mabasa sa ating screen. Sa isang translation ng Young's Literal Translation, ang sabi dito, And thou, Bethlehem Ephratah, little to be among the chiefs of Judah. So tinawag siya na little to be among the chiefs of Judah. Sa version naman ng RSV, ay ganito ating mababasa, But you, O Bethlehem Ephratah, who are little to be among the clans of Judah. Sa ibang mga translation, mga kapatid, ganito yung ating mababasa, You are
you are one of the smallest towns in Judah. Sa ibang salin pa, ganito, are only a small village among all the people of Judah. So, pinapakita ko lamang sa inyo kung paano in-express yung kalagayan ng Bethlehem ng mga panahon na yon. At ang part na ito ng talata ay nagpapakita na hindi gaano kilala o tanyag ang bayan ng Bethlehem sa mga panahon na yon. And by the way, ang ibig sabihin ng word na little dito, doon sa verse 2 na, ang sabi doon, though you are little among the thousands of Judah. Ang salitang little, mga kapatid, sa Hebrew word ay may meaning na insignificant. Ibig sabihin, maliit o hindi masyadong mahalaga. Insignificant means ang bayan ng Bethlehem ay maaring ito ay meaningless. So insignificant means meaningless, minimal, or unimportant. At yung masabi ko na worst na meaning ay yung meaning na not worth mentioning. So ganun natin i-describe, no? Ayon naman sa verse na ating binasa, ganun kababa ang tingin. Sabihin natin, ang tingin ng marami sa bayan ng Bethlehem. Sabihin, hindi siya masyadong binibigyan ng halaga at napakaliit ng tingin sa kanya, or sabihin natin na siya yung maliit lamang na portion, maliit lamang na bahagi doon sa syudad ng Judah. No? Kung pag-uusapan yung clans, yung nabanggit doon sa isang version, among the clans of Judah, ang Bethlehem na marahil ang pinaka maliit doon within the city. So, maaaring in terms of population, in terms of economy, sabihin natin, maybe there are less opportunity. No, kung ikaw ay maninirahan doon sa lugar na yun, maaaring yun yung inyong maranasan. So, ganun lang siya kaliit. So, hindi siya masyadong, tawag niyan, hindi siya masyadong nabibigyan marahil ng malaking pansin sa mga panahon na yun. Kung pag-usapan naman yung chiefs of Judah, so ang Bethlehem ay masabi ko na is not that very significant among the chiefs. So, maaring meron din dong namiminuno sa lugar na yun, subalit, yun nga, hindi siya masyadong, sabihin natin, napapansin. At kung pag-uusapan naman yung salitang towns or villages, dun sa isang version na binasa natin, sabi ron, you are one of the smallest towns in Judah. So, pag-uusapan naman siguro yung sukat ng town, ng village, yung lugar, yung geography ng bayan na ito ay ganun lamang siya kaliit, mga kapatid. Hindi siya masyadong kilala, sabihin natin. So, ito marahil yung dahilan kung bakit tinawag sa prophecy ni Micah na ito ay isang maliit na dako, itong lugar ng Bethlehem. And seems like wala ka makikita na, sabihin natin na maganda sa lugar na ito. Yet when it comes to the plan of God, kung pag-uusapan ang plano ng Diyos para sa bagay na ito na sinasabi ng Scripture na maliit sa paningin ng tao, o kung pag-uusapan ng plano o kaisipan ng Diyos patungkol sa isang bagay na ang Diyos lang nakakaalam kung paano ito i-lift, kung paano niya ilagay sa tamang lugar ang isang bagay na maliit sa paningin ng tao. Kung pag-uusapan ang plano ng Diyos, hindi po ang Diyos tumitingin sa kalagayan o kakayahan ng isang bagay. Kung pag-usapan ang kalooban ng Diyos, kung pag-uusapan ang plano ng Diyos, ay hindi po siya tumitingin kung ano yung kakayahan mo. Hindi siya tumitingin sa kakayahan ng isang lugar o kakayahan ng isang tao. Kung ano yung kanyang kalagayan at saka lamang ang Diyos magde-decide para ito ay kanyang i-bless o pagpalain. No, kung ating titignan sandali, mga kapatid, ang aklat ng 1 Samuel, kung paano pinili ng Diyos si David as a king of Israel,
So alam natin ang story, atin lamang re-reviewin sa 1 Samuel chapter 16. Okay? So tingnan natin sa dali ang 1 Samuel chapter 16 verse 1. Okay. Ganito ating mababasa, no? Now the Lord said to Samuel, "How long will you mourn for Saul?" Hanggang kailan mo iiyakan? Sabi doon, iiyakan si Saul. Seeing I have rejected, so inyo na lamang sundan sa inyong mga Tagalog, naka-flash sa ating screen. Seeing I have rejected him from reigning over Israel. Fill your horn with oil and go. I am sending you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided myself a king among his sons. And sa verse 4, ganito ang ating mababasa. Talunan lang natin sa verse 4. So Samuel did what the Lord said, and went to Bethlehem. And the elders of the town trembled at his coming and said, Do you come peaceably? Do you come peacefully? Sabi ng mga tao doon, ikaw ba ay sabi ng mga tanda doon sa Bethlehem, ikaw ba ay pumarito na mapayapa? Anong sabi ni Samuel? And he said, Peaceably. I have come to sacrifice to the Lord. Sanctify yourselves and come with me to the sacrifice. Then he consecrated Jesse and his sons and invited them to the sacrifice. Verse 6, so it was when they came that he looked at Eliab. So andito na, nakaharap na ni Samuel ang lahat ng mga anak ni Jesse, dahil nga ang plano ng Diyos ay pupili siya ng isa na kaniyang i-anoint, kaniyang pipiliin ng Diyos para humalili kapalit ni Saul. So ang sabi sa verse 6, so it was when they came that he looked at Eliab and said, Surely the Lord's anointed is before him. Subalit pagdating sa verse 7, gustong basahin sa Tagalog mga kapatid. Sa verse 7 ay ganito ang ating mababasa, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kaniyang mukha o ang taas ng kaniyang kataasan. So dito ay dinescribe yung kalagayan, yung physical appearance ni Eliab. Nang sabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kaniyang mukha. Huwag mong tingnan ang kaniyang taas ng kaniyang kataasan. Maaring ito ay talagang matipuno na tao. Sabi ito, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. So you see, ganito ang Diyos kapag nagplano. Ganito ang Diyos kapag siya ay gumawa ng kaniyang tiyak na hakbang. Hindi ang Diyos tumitingin ng gaya ng pagtingin ng tao. Ibig sabihin, hindi ang Diyos nagdi-decide ng tulad sa mga bagay na ating ipinagpapasya ayon sa mga bagay na nakikita natin. So, hindi po ganun ang Diyos. Kaya nga, doon sa ating teksto, sabi doon, na bagamat ikaw ay maliit na bayan, though you are little among the thousands of Judah. So, paano ng Diyos tiningnan ang Bethlehem? Paano ng Diyos tiningnan ang kalagayan ng kaniyang pinili si David bilang hari? No, alam natin na nangyari dito, no? Pinili ng Diyos si David at hindi ang kaniyang mga kapatid na talaga masabi natin sa paningin ng tao ay qualified sa tungkulin bilang hari ng bayan ng Israel. Pero alam natin ang istorya na ang verse 7 ay nagpapakita ng isang mahalagang bagay para sa atin ngayon mga kapatid. Hindi natin makukuha ang pabor ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga physical appearance. Hindi natin makukuha ang biyaya, hindi natin makukuha ang blessing sa pamamagitan ng ating mga magandang ayos, sa pamamagitan ng ating magandang kalagayan sa buhay. And sometimes, at madalas mga kapatid, ay ganito ang paraan ng pagpili ng Diyos na ipinapakita sa atin sa Samuel chapter 16 verse 7. No, sabi doon, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. So niwala ako, ganito ang Diyos kapag siya ay gumagawa ng hakbang. Kapag kaniyang
isinasakutupan ng kaniyang plano sa buhay ng kaniyang mga hirang, ng kaniyang mga banal. Kapag siya ay nagpapakita ng isang bagay, ang Diyos ay tiyak sa kaniyang salita. No? Hindi siya tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Dahil ang pagtingin ng tao ay limitado lamang, pero kapag ang Diyos ang tumingin, nakikita ng Diyos ang mula sa pasimula at hanggang sa dulo ng mga bagay. Sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. So dito sa nangyari sa Bethlehem ng mga panahon na yan, masabi ko na ito ay yung tinatawag na insignificant, from insignificant to significant place. Maaring yung mga panahon na yun ay hindi masyadong napapansin ang lugar, ang bayan ng Bethlehem, ang town of Bethlehem. Pero dumarating ang panahon na itong lugar na ito, yung lugar na insignificant sa paningin ng tao, ay gagawin ng Diyos na isang significant place. At ganito ang ginawang pagpili ng Diyos na makikita natin sa bayan ng Bethlehem. Ating balikan ang ating teksto. Sabi sa verse 2, "But you, Bethlehem, Ephrata, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel." So mula doon sa little town of Bethlehem, mula doon sa lugar na sabihin natin na wala masyadong halaga, ngayon nang ito ay buksan, ipahayag kay Propeta Micah, ay nagpasimula ngayon ipahayag ng Diyos ang isang bagay na ang lugar na ito ng Bethlehem, from little things, from insignificant place to significant place. Ibig sabihin, ilalagay ito ng Diyos sa isang magandang kalagayan sa mga darating na panahon. See? Mula sa hindi masyadong pinapansin na bagay tungo sa isang mahalagang lugar sa history ng sanlibutan. At ganito ating mababasa mga kapatid sa aklat ng Matthew chapter 2. Okay? So, huwag niyo kalimutan ang ating paksa is about a coming forth of a ruler. Na ang Micah chapter 5 verse 2 ay tunay na nagpapakita ng isang, masabi ko na isang kamangha-manghang gawa ng Diyos. Na ang Diyos ay nagpalitaw ng isang mahalagang bagay mula doon sa sinasabi ng tao na little things. At dito sa Matthew chapter 2, ganito ating mababasa sa verse 6, binanggit dito, Bethlehem are not the least among the rulers of Judah. Sabi niya sa verse 6 ng Matthew chapter 2, "And thou, Bethlehem, in the land of Judah, art not the least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel." So, anumang paraan mga kapatid, sabi ito, sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda. Sapagkat mula sa iyo lalabas ang isang gobernador. So ito ay tumutukoy sa isang pinuno, gobernador, na siyang magiging pastor ng aking bayan ng Israel. So kung noon ang bayan na ito ay binanggit ko sa inyo kanina, yung isang meaning ng insignificant, nung mga panahon na yun, maaring ang bayan na ito ay not worth mentioning, sabihin na natin. Of course, may mga nakatira doon, may mga tao, may chief, may mga pinuno rin doon, may mga namumuno rin, pero yun nga, hindi masyadong napapansin ang kalagayan ng Bethlehem, ng lugar na yun, sa mga panahon na yun. At ngayon, ito ay makikilala na at magiging isang bukang bibig ng marami. At nakita niyo naman mga kapatid, mula sa panahon na ang Panginoon ay pinanganak sa Bethlehem hanggang sa mga araw na ito, di ba? Ang Bethlehem ay isa sa mga pinakasikat na tourist spot sa bansang Israel sa mga panahon na ito. Bukang bibig ng marami, lalo na pag Disyembre, pag magpapasko, di ba? Hindi na halos, kumbaga, ang salitang Bethlehem ay nakakabit na sa kaisipan ng maraming mga tao.
kung pag-uusapan ay ang Panginoon. So ganun mga kapatid na ilagay ang lugar na ito. And because it was prophesied, dahil ito ay inihula ng Scripture sa Micah chapter 5, verse 2 na ating teksto, no, from little things shall come forth the ruler in Israel. Mula doon sa maliit na bagay, mula doon sa tinatawag na maliit na bayan ay lilitaw daw ang isang pinuno, ang isang gobernador. Could you imagine? Di ba? At alam natin, bilang tao, alam natin na kapag tayo ang titingin, kapag tayo susukat, di ba? Mas tinitingnan natin yung kalagayan ng lugar, di ba? Kapag malaki, kapag maginhawa ang economy, kapag maganda ang kanyang kalagayan, ay doon tayo nag-expect na marahil dito magmumula yung tao na tutulong sa atin, yung mga tao na magbibigay sa atin ng tulong, ayuda, sabihin pa nga, di ba? Sabi pa nga nila, sa panahon ng pandemya, may mga tao na ginagamit. Pero sino ang magsasabi na mula doon sa little Bethlehem ay magmumula doon lilitaw ang ruler of Israel, na siyang ating ruler ng ating buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus, na siyang ating kaligtasan, alam natin yan, na siyang tumubos sa atin mula sa kasalanan. So, mula doon sa little town of Bethlehem, doon sa isang lugar na sa paningin ng tao ay maliit, ay palilitawin ng Diyos ang isang ruler, ang isang pinuno. Now, who is this ruler? Na ang sabi doon sa ating teksto, who's coming forth from old. So, sino itong pinuno ito o magpupuno o pinuno o governor na nalilitaw sa little Bethlehem? Alam natin na ito ay tumutukoy sa Panginoong Kristo Jesus, ito ay tumutukoy sa Messiah na darating sa tagapagligtas ng bayan ng Israel, ang Kristo na tinutukoy ng Scripture, ang deliverer. Ito yung ruler na tinutukoy doon sa propesya ni Micah chapter 5 verse 2. At kung pag-usapan mga kapatid ang physical condition, dahil ito ay may dalawang bagay tayo makikita doon sa chapter 5 ng Micah. Una ay yung physical na condition, no? Talking about his physical condition ng ruler na ito, this ruler shall come forth in this town. At sa John chapter 7, again itong ating mababasa mga kapatid, kung pag-uusapan ang physical na kalagayan ng ruler na ito, si John ay meron ding binanggit patungkol sa Panginoon, sa Messiah, sa Kristo na doon magmumula sa bayan ni David. Sabi sa 7 verse 42, hindi baga sinabi ng kasulatan na ang Kristo ay manggagaling sa lahi ni David at mula sa Bethlehem ang nayong kinaroonan ni David. So even John, sa panahon ni John ay ipinahayag niya ang bagay na ito. Pinakita niya sa mga tao na hindi baga sinabi ng kasulatan na ang Kristo ay magagaling sa lahi ni David at mula sa Bethlehem. Diba? Binasa natin kanina doon sa 1 Samuel chapter 16 na si Samuel ay inutusan ng Diyos na pumaroon sa Bethlehem, sa lugar ng pamilya nila David, doon sa lugar kung saan nakatira si Jesse, ang pagmumulan ng lahi ng mamumuno sa bayan ng Israel na wala iba kundi si David. So binasa natin doon sa 1 Samuel chapter 16. At pagdating naman sa Matthew chapter 1 verse 1, ay ganito naman ating mababasa. No? Kung pag-uusapan ang physical na kalagayan ng ruler na ito ng Panginoon. Na alam natin, sabi doon sa Matthew chapter 1 verse 1, sabi niya, ang genealogy, sabi doon, the book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. So pinapakita rito, itinitrace back dito yung pinanggalingan, yung genealogy ng Panginoon, ay ma-trace back natin na siya ay nasa lahi ni David, na anak ni Abraham. The son of David, the son of Abraham. And that's why ang Panginoon sa ilang mga talata ay may mga pahayag ang scripture ng gano'n, na ang Panginoon ay tinawag na son of David. Siya ay tinatawag na son of man, at siya ay tinawag din na son of David. Kung inyong pinanood ang pangaral ng ating Pastor Nonoy 2 Sundays ago, ay
doon ko kinuha ang inspiration mula sa ating paksa ngayong gabi. Pero hindi naman natin tatalakayin yung paksa niya. Kundi ang gusto ko lang tingnan dito ay mula doon sa prophecy sa Micah chapter 5 verse 2 ay palilitawin ng Diyos. Mula doon sa little things, mula doon sa little town of Bethlehem ay pinalitaw ng Diyos ang isang ruler para mag-rule, para magturo, para magsagawa ng hatol, ng judgment, para magligtas, di ba? Para akayin ng bayan ng Israel. See? So kung pag-uusapan ang physical na kalagayan ng ruler na ito, ayun yung ating makikita sa scripture. Sa Matthew chapter 1 verse 1, the book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Subalit kung pag-uusapan naman ang patungkol sa bagay ng spirito, talking about in the spirit, no, kung pag-uusapan yung bahagi, yung isang bahagi na ito ay patungkol sa espiritu, ibig sabihin patungkol sa plano ng Diyos, para lumitaw ang ruler mula doon sa Bethlehem, para lumitaw ang governor doon mula doon sa little Bethlehem, doon sa little things na yon. So talking about the spirit, talking about in the spirit, kung sino itong ruler na ito, no? Kung ating babalikan ang ating teksto, ano sabi ron? Whose goings forth are from of old. Balikan natin ang ating teksto. Micah chapter 5 verse 2. But you, Bethlehem Ephratah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose goings forth are from of old, from everlasting. So kung pag-uusapan naman ang bahagi ng spirito, sa bahagi na kalagayan ng spirit realm, spirit world, kung pag-uusapan yung totoong purpose, yung totoong layunin ng Diyos, kung bakit niya palilitawin ang ruler na ito. Ano sabi natin teksto? Siya ay nagmula sa walang hanggan. Okay? So ang ruler na ito ay nagmula pa nung una. So i-take note nyo yung mga salitang ito, whose goings forth are from of old. Ang ruler daw na ito na palilitawin ng Diyos mula doon sa little Bethlehem, siya ay nagmula pa ng una, mula ng walang hanggan. At alam naman natin na walang ibang nagmula doon sa walang hanggan maliban sa Diyos. Sa Diyos na nahayag sa 5 araw na ito sa magitan ng kaniyang bugtong na anak, Panginoong Kristo Jesus, na sa atin ngayon ay sa anyong espiritu, kaniyang salita na ating kinakain, kaniyang salita na ating tinatanggap, niyayakap, salita ng Diyos na ating niyalakaran sa 5 araw na ito. So saan galing ang ruler na ito? Ang ruler na ito ay nagmula pa ng una, mula pa ng walang hanggan. At ganito ang ating mababasa mga kapatid sa Isaiah chapter 9 verse 6 na may kaugnayan dito sa salitang governor. Doon sa binasa natin kanina sa Matthew chapter 2 verse 6 na ikinonfirm lamang ni Matthew na mula sa Bethlehem, sabi niya, you are not the least among the prince of Judah, for out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. Sa aklat na Isaiah, ganito ating mababasa sa chapter 9 verse 6. So tayo pamilyar tayo sa mga verses na ito mga kapatid. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat. Ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat. So, it speaks about governing, yung pag-govern ng isang governor, pamamahala, pamumuno. Na ito yung panahon na kaniyang ipapahayag sa mga panahon na darating, siya ay mamamahala. Ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat at ang kaniyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha. Tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. So ang Isaiah chapter 9 verse 6 ay nagko-confirm lamang doon sa prophecy ni
Micah, sa chapter 5, verse 2, na mula doon ay lilitaw, mula doon sa little Bethlehem, ay magmumula doon ang isang ruler, magmumula doon ang isang governor, na siya ang mamamahala, maatang sa kaniyang balikat ang pamamahala, ang pag-judge sa mga tao, ang pagpapayo, ang pagtuturo sa mga tao. At ang kanyang pangalan ay sabi nito, tatawaging kamangha-mangha. Diba? Ang kanyang pangalan ay tatawaging tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. So could you imagine, yung lilitaw doon sa little Bethlehem ay isang pinuno na nasa kanya ang lahat ng katangian para magpuno sa buhay ng mga tao. Nasa kanya ang buong lakas, ang buong puwersa. See? Ang governor dito mga kapatid ay may Greek word na chief or judge. Kaya totoo yung sabi doon sa binasa natin kanina, doon sa Mark chapter 2 verse 6, so basahin sa Tagalog, na dito ay pinakita ni Matthew na ang bayang ito ay hindi talaga ang pinakamaliit sa Huda. Sabihin natin, little town of Bethlehem. Geographically, maaring maliit ang sukat, konti ang population, at ang economy, maaring hindi ganun kalaki. See? Pero doon sa Mark chapter 2 na binasa natin kanina, nasabi doon, sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda, sapagkat mula sa iyo ay lalabas ang isang gobernador. Isaiah chapter 9 verse 6, na ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat. Mula sa iyo ay lalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel. A coming forth of a ruler out of the little town of Bethlehem. So, naniwala ko na marami ang nagtaka, marami ang namangha sa bagay na ito. At sino mag-aakala na doon sa little town, doon sa iniisip ng marami na very insignificant place, doon sa iniisip ng marami na hindi masyadong binibigyan ng halaga ng mga pinuno ng mga panahon na yon. The least among the chiefs of Judah, sabi ng Scripture. But then, walang sino mang makatutol. Kahit naman tayo, kahit sinong tao, kahit sinong nilalang sa lupa, nilalang sa sinong langit, sa ilalim ng lupa, walang nakatutol. Ganito ang ginawang pagpili ng Diyos doon sa little town of Bethlehem. Mula sa kanya ay lilitaw ang totoong mamamahala. Diba? Binanggit ko sa inyo kanina na yung mga panahon na ang bayan ng Israel, ang mga pinuno ay very cruel. Ang mga pinuno ay hindi na sumusunod sa payo ng Diyos. Ang mga pinuno ng mga panahon na yun ay hindi na lumalakad sa katwiran ng Diyos, sa kautusan ng Diyos. Diba? Wala nang takot, wala nang respeto sa Diyos, kundi sila ay gumagawa na ng ayon sa kanilang nakikita, ayon sa kanilang pagpapasya. At hindi na vindicated ng Word of God. Wala nang Espiritu ng Diyos na gumagawa. At yun nangyari kay Saul, na binasa natin kanina. Na ang sabi ng Diyos, ako ay napupuot sa kanya. Siya ay aking itinakwil. At narito, ang Diyos ay pumili ng isang bagong hari. At yung mga magkakapatid na mula doon, yung pamilya na mula doon sa little town of Bethlehem, yung mga magkakapatid na yung mga kapatid ni David ay mga biyasa sa labanan, sabihin natin, mga maskulado, mga matitipunong tao, mga laking tao. Di ba? At sila mismo, hindi nila kayang tanggihan na ang pagpili na ginawa ng Diyos ay hindi niya ibinatay sa kung paano tumingin ang tao. Dahil binasa natin kanina, ang Diyos ay tumitingin hindi sa kanyang anyo, hindi sa appearance mo, hindi sa kakayahan mo, hindi sa kung sino ka sa mundong ito, kung ikaw ay mayaman, kung ikaw ay nagmay-ano lahat ng bagay, kundi ang tiningnan ng Diyos ay ang puso ni David. See? Hindi ng Diyos tiningnan ang kalagayan ng little Bethlehem. Ang nakita ng Diyos, ang palilitawin na ruler para sa kaniyang bayang Israel.
Tingnan natin sa Isaiah chapter 11, mga kapatid. Sa Isaiah chapter 11, ay ganito ating mababasa. Chapter 1. Isaiah chapter 11 verse 1, ito yung another prophecy naman about sa ruler pa rin na nalilitaw sa stem of Jesse. Sa chapter 5, sabi ito, 11 verse 1, sabi, there shall come forth a rod from the stem of Jesse. Yung stem dito, yung sanga. And a branch shall grow out of his roots. So, ang sabi sa verse 1, there shall come forth a rod. So magmumula daw kay Jesse. From the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. So pinapakita sa verse 1 yung panggagalingan ng ruler na ito. Verse 2, sabi ito, the Spirit of the Lord shall rest upon him. Kanino? Doon sa ruler, doon sa governor, na palilitawin ng Diyos mula sa angkan ni Isai, ni Jesse. The spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Ano yun? Ito raw ay magpapahinga. It shall rest upon him. Mananahan. Magpapahinga, magpapahingalay. See? The Spirit of the Lord shall rest upon him. Verse 3, his delight is in the fear of the Lord, and he shall not judge by the sight of his eyes, nor decide by the hearing of his ears. But with righteousness he shall judge the poor, and decide with equity for the meek of the earth. He shall strike the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips he shall slay the wicked. Verse 5, righteousness shall be the belt of his loins, and faithfulness the belt of his waist. So kung yung mapansin mga kapatid, itong Isaiah chapter 11 verse 1 to 5, yung mga importante mga salita dito na ating nabasa, ay ito rin yung nakapaloob dun sa Isaiah chapter 9 verse 6. That the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might ay mananahan. Diba? The spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Ano yung sabi doon sa Isaiah chapter 9? Ang kanyang pangalan, tawagin ka mga tagapayo. Diba? Makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ibig sabihin, ang pinuno na ito na lilitaw mula doon sa Little of Bethlehem ay magtataglay siya ng kakaibang karunungan. Magtataglay siya ng kakaibang knowledge mula sa Diyos. The spirit of knowledge, the spirit of wisdom ay lilitaw doon sa ruler na ito. At ang kanyang delight, ang kanyang kaluguran, his delight is in the fear of the Lord. Ibig sabihin, siya ay susunod, ano man ang sabihin ng Diyos, siya ay lalakad sa katwiran. Lalakad siya ng may pagsunod sa Diyos. So ang mga talatang ito ay nagpapakita mga kapatid ng mga hula, ng mga prophecy about the Messiah, about the Savior, about the ruler, about the governor, na mula doon sa maliit na lugar ng Bethlehem ay palilitawin ng Diyos. A coming forth of a ruler. At masabi ko sa gabing ito mga kapatid, na hindi lamang siya basta ruler or governor. Bagamat ang Kristo ay lumitaw sa bayan ng Bethlehem, binasa natin kanina doon sa ating teksto, ang Kristo na ito ay nagmula pa ng una. Ang ruler na ito, ang governor na lilitaw doon sa little town of Bethlehem ay mula pa ng una ng walang hanggan. Kaya kung ating pupuntahan ng John chapter 8 verse 56, ay ganito ating makikita sa ilang mga talata, mga kapatid, sa John 8. Nagalak ang inyong amang si Abraham, verse 56, na makita ang aking araw. Kanino niya pinapangusap ito? Sa mga Pariseo, sa mga Sadducees. Doon sa mga tao na naniniwala sa mga hula, sa mga kasulatan, sa mga hula sa Old Testament.
na bagamat sila ay sabihin natin sumasampalataya, naniniwala sa mga scripture, sa mga hula na scripture, kung paano lilitaw ang Kristo, pero nakakalungkot na bagay, ang nakita lamang nila ay yung paglitaw ng Kristo na siya ay anak ni David, na siya ay magmumula sa Bethlehem, na siya ay magmumula sa angkan ni Isay. Pero pagdating sa kalooban ng Diyos ay na-miss ng marami. Na-miss ng mga marurunong, ng mga matalino sa panahon na yun, ang pagdating ng Messiah, ng Kristo. Ano sabi ni Jesus? Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw, at nakita niya at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham? Dahil ang tinitingnan ng mga Hudyo, ang tinitingnan ng mga marunong sa panahon na yon, ng mga matalino, mga Pariseo, mga Sadducees, ang tinitingnan nila ay ang physical appearance ni Jesus. Ang nakita nila ay kung saan nagmula ang taong ito. Kung sino ang kanilang, kung saan lahi siya nagmula. Pero ng Panginoon ay nagpasimulang mangusap ng mga bagay na nagpapatuo kung sino siya, kung sino yung Kristo, kung sino yung ruler, kung sino yung governor na lumitaw doon sa little town of Bethlehem. Ano sabi dito ng mga tao? Wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham? Verse 58, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. You see? Before Abraham was, I am. Anong sabi ng teksto? Anong sabi ng prophecy ni Micah chapter 5, verse 2? Siya ay magmumula pa ng una. Diba? Siya ay magmumula pa sa walang hanggan. So, hindi basta-basta. Ruler lamang ito. Hindi lang basta-basta ito. Isang governor na mamumuno sa mga tao, mamumuno sa bayan ng Israel. And eventually, alam natin ang plano ng Diyos dahil ang bayan ng Israel ay tinanggihan siya. Tinanggihan ng bayan ng biyaya, tinanggihan ng bayan, hindi siya kinilala ng bayan na siyang tagapagligtas, na siyang hari ng mga hari, na siya ang Kristo na inihula sa lumang tipan. Alam natin, ang biyaya ay napunta sa mga hinti, napunta sa atin by the grace of God. Pero hindi maaaring mabago ang Scripture. Ang hula hindi maaaring mabago. He's still a ruler who came forth from little town of Bethlehem. So, ano sabi niya? Before Abraham was, I am. You see? A ruler shall come, a governor shall come, whose goings forth are from of old. Sabi ni Micah, from everlasting. Sa mga awit, ganito ating mababasa mga kapatid, chapter 90, verse 1. Basahin ko sa Tagalog. Sabi ito, Panginoon, ikaw ay naging tahanang dako namin sa lahat ng salit-saling lahi. So I hope ito yung ating pagkakilala sa Panginoon. Siya ang naging tahanang dako natin. Diba? Sabi ito, naging tahanang dako namin sa lahat ng salit-saling lahi. Gumawa siya sa panahon ni Abraham. Gumawa siya sa panahon ni David. Gumawa siya sa panahon ni Solomon. Gumawa siya sa panahon ng ating mga magulang sa pananampalataya. And still working for us. He's still working in us. Sabi ng Scripture na ang kanyang pangalan ay gagawing Emmanuel. Ang kanyang pangalan ay tatawaging Emmanuel, God with us. Na siya ngayong ruler ng ating mga buhay, na siyang governor ng ating mga buhay. See? Ang sabi sa verse 2, bago nalabas ang mga bundok. So, pansinin niyo mga kapatid, bago nalabas o bago lumitaw, bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. See? So, pinapakita ko lamang sa inyo mga kapatid ang bahagi na ito, na mula doon sa little town of Bethlehem. Saan lumitaw ang ruler na ito? In Bethlehem Ephrata. Ano ibig sabihin ng Bethlehem? Bethlehem means house of bread. See? Bakit kaya siya tinawag na house of bread? Hindi kaya dahil marami dong gumagawa ng tinapay? Maraming bakery. Maraming nag-produce ng pagkain, literal, ng tinapay.
Pero ang Bethlehem ay, ibig sabihin, house of bread. Na ako iniwala mga kapatid, hindi dahil sa tinapay na kinakain, hindi dahil sa ano pa mga bagay na mayroon doon sa Little Bethlehem. Kundi niniwala ako, ang Bethlehem na may kahulugan na house of bread, ito ay may kinalaman sa pagiging governor, sa ruler na lilitaw doon sa Bethlehem. Tinawag siyang house of bread dahil doon magmumula ang Panginoon. Nagsabi sa John chapter 6 verse 35, sabi niya, Jesus said unto them, I am the bread of life. Praise God. Sabi ng Panginoon, I am the bread of life. So, doon lumitaw ang ruler, doon lumitaw ang governor sa Bethlehem na tinatawag na house of bread. Dahil mula doon lilitaw ang ruler na magsasabi, dating ang panahon na magwiwika siya, sabi niya, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. See? So tinawag ang lugar na iyon na house of bread dahil mula dito sa little house of bread ay lilitaw ang tunay na tinapay ng buhay. See? Balikan ko lamang yung Matthew chapter 2 verse, sabi doon, for out of you shall come a ruler who will shepherd. Sa New King James Version, ganito ang pag-asabi, for out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. So ano ba ibig sabihin ng shepherd? Ano ba ginagawa ng shepherd? Nag-aalaga, nagpapakain sa tupa. See? At sino yung mga kawan? Sino yung mga tupa? Eh di yung mga mananampalataya ng Diyos. Yung mga mananampalataya ni Kristo. Sila yung pinapakain, inaalagaan. Diba? Ang ruler na ito ay tumayo rin as a shepherd. Nagpapakain ng tinapay. Hindi literal na tinapay, kundi tinapay ng buhay. Diba? At ano yung Ephrata? Diba? Dahil sa ating teksto, binanggit doon yung Bethlehem Ephrata. Ano ibig sabihin ng Ephrata? Yung Hebrew word niya ay may ibig sabihin na fruitfulness or abundance. See? Ephrata means fruitfulness or abundance. From insignificant to significant place. Mula doon sa little things na hindi masyadong pinapansin ng mga tao ay nagsimula ngayon mahayag. Nagsimula ngayon makilala ang ruler. Nagsimula ngayon makilala, ito ang gobernador, ito ang shepherd. Ito yung pastor na mga pastor na nagmula pa sa little town. You see? Naging bukang-bibig na ng maraming tao. At mula doon lumitaw ang fruitfulness, ang abundance, ang saganang buhay, ang saganang kapayapaan, ang saganang pagtuturo, yung pagpapayo ng Diyos, doon nagmula ang karunungan, ang judgment, lumitaw mula doon. Kaya nga, kanina habang ako ay nagme-meditate mga kapatid, ay pumasok sa aking kaisipan ng inspirasyon, yung aking pinost sa aking wall kanina. Don't belittle the little things. Huwag natin masyadong maliitin ang mga maliit na bagay. Because oftentimes, those little things are the ones who are very special, very important sa paningin ng Diyos. Kung maaaring sa mga panahon na yun, hindi masyadong pinapansin yung little town of Bethlehem. Pero ngayong gabi, gusto kong sabihin sa ating lahat mga kapatid, huwag nating maliitin ang mga maliliit na bagay. Dahil madalas, hindi minsan, kundi madalas, of course, gumagamit din ng Diyos ng mga malaking bagay. Pero madalas, itong mga maliliit na bagay, doon ang Diyos kumukuha ng kaluguran, doon ang Diyos gumagawa ng mga mahahalagang bagay na bahagi ng mga plano ng Diyos. Could you imagine ang ating tagapagligtas ay nagmula doon sa bayan na hindi masyadong kilala, hindi masyadong pinapansin? Could you imagine a ruler nagmula doon sa not worth mentioning, pero ngayon ay bukang-bibig ng marami sa ating panahon? Na gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, na kahit ang ating mga sarili ay wag natin
Huwag natin masyadong maliitin, mga kapatid. Minsan iniisip ko, maliit na nga ang tingin sa atin ng sanlibutan, ay maliit pa yung tingin natin sa ating sarili. Pero gusto kong sabihin sa gabing ito na wag natin maliitin ang ating mga sarili. Bagamat mga tao ay hindi tayo pinapansin, mga tao ay hindi tayo binibigyang halaga. No? Huwag niyo kalimutan, mga kapatid, anumang bagay na maaring maliit sa paningin ng tao ay hindi ito nangangulugan na ito ay maliit sa paningin ng Diyos. Maaring ang mga bagay ay mababa ang halaga sa tao, pero wag mong gawin yan. Wag mong tingnan ang isang bagay na ganun dahil hindi mo alam na ang Diyos ay kukuha ng karangalan. Siya ay kaya niyang kumuha ng magpalitaw ng malalaking bagay mula doon sa mga bagay na mabababa sa tingin ng tao. See? At sino ang mag-aakala sa atin? Sino mag-aakala sa mga panahon na yun na ang little town of Bethlehem ay doon pala magmumula ang isang malaking pangalan. Doon pala mula sa little town of Bethlehem magmumula ang walang hanggang Ama. Doon pala palilitawin ang Kristo na ang kanyang pangalan ay tatawaging Tagapayo, Counselor, Mighty God, Almighty God, diba? Prince of Peace. Ano pa? Savior, Deliverer. Ano pa? Healer. O lahat ng mga bagay na maaari niyong makita. Lahat ng katangian ng Diyos na lumitaw. Nahayag sa magitan ng ating Panginoon. Lahat ng bagay, lahat ng biyaya. Kaya nga yung lugar na itinawag din na abundance, fruitfulness. Bethlehem, Ephrata. Dahil doon magmumula ang isang bagay na maaring maliit sa paningin ng tao, pero sa paningin ng Diyos ay binigyan niya ng halaga. Huwag mo maliitin ang sarili mo. Huwag mo maliitin ang buhay mo. Huwag mo maliitin ang iyong pinagmulan. Kahit ang ating local church ay ganun lamang kaliit, di ba? Minsan maaring yung mga pumasok riyan na hindi na natin nakita sa nakalipas na mga panahon, maaring hindi masyadong na-impress doon sa condition ng church. Dahil marami na tayong mga naging bisita, di ba? Marami na pumasok sa ating local church. Pero hindi lahat ay nanatili. Diba? Maaring na nadismaya sa mga tao doon. Ano ba klase mga tao ito? Ba't parang napaka-losyang naman, di ba? Sabi nila. So, nating maliitin. Dahil ang scripture na nagpapahayag, mga kapatid, sa bibig ni Apostol Pablo, sa aklat ng 1 Corinthians, sino ang mag-aakala na ang mga mabababang tao na ito ang siyang bibigyan ng Diyos ng biyaya? Sino mag-aakala na ikaw, na sinasabi ng salibutan na mababa, ay bibigyang halaga ng Diyos? Diba? Ating basahin, mga kapatid, ang 1 Corinthians chapter 1, verse 26. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag. Sino sa atin ang mga tinawag sa uling mga araw na ito? Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid. Ang kausap nito ni Apostol Pablo ay mga mananampalataya. Sabi niya, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag. You see? Dito pa lang sa verse 26, makikita na natin na kung sino yung kung ano yung kalagayan, kung ano yung appearance, kung ano yung kondisyon ng mga tao, ng mga tinawag ng Diyos. Hindi marurunong sa laman, hindi matatalino, no? Hindi sila makapangyarihan, walang mga posisyon. Diba? Kaya tingnan niyo, mga kapatid, sa ating panahon. Diba? May mga nangangaral na diba? Tumatakbo sa posisyon sa gobyerno. Diba? Ang mga anak ay ang anak ay senador. Ang kaniyang anak na babae ay mayor sa isang bayan sa Bulacan ba yun? Diba? Hindi marami ang may kapangyarihan. May mga tungkulin, ibig sabihin. May mga authority. Hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag. Kundi pinili ng Diyos, verse 27, pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan.
upang hiyain niya ang mga marurunong at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. At ang mga bagay na mabababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Yes, amen. Oo, at ang mga bagay na walang halaga, mga walang halaga sa sanlibutan, upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga. Verse 29, upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Bakit mo mamaliitin ang iyong sarili? Could you imagine, sinong mag-aakala na ikaw na mababa sa paningin ng sanlibutan? Tanggapin na natin na tayo ay mga mangmang sanlibutan. Tanggapin na natin. Diba? Sino sa inyo mag-agree? Tanggapin na natin na tayo ay mga mahihina sa paningin ng sanlibutan. Mga mabababa, mga hinamak, mga walang kwenta ang sabi nila. Pero sino mag-aakala na ikaw na walang kwenta sa sanlibutan ang tinawag ng Diyos? Diba? Tinalakay natin last Sunday. Tinawag ka ng Diyos na Diyos ng buong biyaya. Saan ka tinawag? Tinawag ka para sa Kaniyang walang hanggang kalwalhatian sa pamamagitan ng ruler na ito, sa pamamagitan ng governor na ito, na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. You see? Aminin natin na yun yung ating appearance sa mata ng sanlibutan. Pero sa appearance ng Diyos, tulad doon sa little town of Bethlehem, wala nag-aakala na doon lilitaw ang ruler. A coming forth of a ruler. At sino mag-aakala sa ating panahon na tayo ng mga pipitsugin, sabihin pa ng mga na termino ng sanlibutan. Pero sino sa gabi ito ang magpapasalamat? Well, I am one of them. I thank my Lord. I thank my God. Isa ako na mga mababa sa paningin ng sanlibutan na pinili ng ruler na ito. Pinili ng governor na ito. Isa ako sa pinapakain ng tinapay ng buhay ng ruler na ito na lumitaw sa little town of Bethlehem. So you see? And that's why, maliit man tayo sa paningin ng sanlibutan, mahalaga ka sa paningin ng Diyos. Sa iyo ay kaya ng Diyos palitawin ang maraming mga bagay. Sa John chapter 7, verse 38, again ito ating mababasa, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya, ay aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay. See? Kanino lilitaw? Mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay. Kanino lilitaw? Kanino aagos? Sa mga taong mga mabababa, sa mga taong mga hamak sa sanlibutan, sa mga tao na walang kwenta sa sanlibutan, pero pinili sila ng Diyos. Ang talata ito ay patungkol sa Espiritu Santo na pangako ng Panginoon, mga kapatid. Bagamat sa panahon na ito, na ang Panginoon ay sabihin ng bagay nito ay hindi pa nangyayari ang promise na bautismo ng Espiritu Santo. Pero ito ay nangungusap ang Panginoon sa pagkilos, sa gawa ng Espiritu ng Diyos na kikilos, gagawa na mananahan sa mga mananampalataya. Na mula sa iyong loob, sa Espiritu ng Diyos na mananahan sa iyo, mula sa iyong loob, ayon sa pangako, ayon sa kanyang mga salita, mula sa iyo ay agos ang ilog ng tubig ng buhay. You see? At sino mag-aakala sa atin na ikaw na hindi masyadong pinapansin ng iyong kapitbahay, mula sa iyo ay umaagos ang biyaya ng Diyos. So, kung ating mabalikan ang ating teksto, sa Micah chapter 5 verse 2, mga kapatid, ano sabi doon? But you, Bethlehem Ephratah. Bethlehem, the house of bread. Ephratah means fruitfulness and abundance. See? But you, Bethlehem Ephratah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose goings forth. So ito isang malagang bagay na wag natin ma-miss, mga kapatid. Whose goings forth are from of old, from everlasting.
See? So bagamat sa paningin ng tao, ang bayan na ito ay sabihin natin maliit na bayan, hindi masyadong binibigyang halaga, the least among the chief of the Judah, ang sabi ng Scripture. Pero sino tayo para pumigil sa napakagandang plano ng Diyos? Diba? Pinili siya. Pinili ang Bethlehem. Pinili ka. Pinili tayo. So, sino ang makakapigil sa gawa ng Diyos? Yet, bagamat ang Israel, mapatilan natin ang story, bagamat ang Israel ay hindi naging tapat sa tipan ng Diyos, tulad ng isang nabasa ko, sabi, though they broke His covenant, God did not cast His people aside permanently. Hindi naman talaga lubusang iniwan o pinabayaan ng Diyos ang bayan ng Israel. Pero alam natin ang biyayang ito na kumikilos sa ating panahon, na sa panahon na ito ay matapos na at matawag na ang pinakahuling binhi ng Diyos, matawag na ang pinakahuling bahagi ng mananampalataya ng iglesia, huling bahagi ng nobya ni Kristo. Ang biyaya na ito ay muling babalik doon sa little town of Bethlehem, doon sa bayan ng Israel. At doon, sa millennium, alam natin ang scripture nagsabi doon ay maghahari ang Panginoon. Siya ang magiging hari, doon ma-express ang pagiging hari ng mga hari ng Panginoon. Doon mahayag ang pag-rule. Doon maranasan ng bayan ng Israel ang pag-rule ng Panginoon as a governor, as a ruler. Ay doon muling may babalik ang kasulatan, ang fulfillment ng scripture ng prophecy ni Micah chapter 5 verse 2. Kaya mga kapatid, sa gabi ito ay isang maliit lamang na pag-aaral ng mga salita ng Diyos. At dalangin ko ito ay makatulong sa atin na kung paano ang little Bethlehem ay binigyang halaga ng Diyos. Tingnan natin ang ating mga sarili kung paano tayo tinawag. Kung paano tayo pinalitaw ng Diyos sa mga panahon na ito, di ba? Sabi ni Apostol Pablo na kung paano daw na siya ay sa tiyan ng kanyang ina ay ibinukod ng Diyos. See? At mula doon, bagamat si Apostol Pablo ay naging kaaway ng iglesia, siya ay naging pinuno ng mga Pariseyo, siya ang mastermind ng pagpapatay, pagpapahirap sa mga mananampalataya sa mga unang panahon. And yet, nang siya ay tawagin ng Panginoon, ay lumitaw ang Kristo ay nahayag sa buhay niya, ang kapangyarihan, ang kalakasan, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay lumitaw doon sa tao na yun, na siyang ginamit para dalhin ang iglesia, ang hintil, ang bayan ng hintil, ang mga tao na malayo sa kautusan ng Diyos, ang mga tao na hindi kabahagi ng tipan ng Diyos. Nang sabi pa ni Paul na kung sa tipan lamang ay higit na mas may karapatan ang mga Hudyo, ang bayan ng Israel. Pero salamat dahil tayo ay kabahagi sa mga itinalaga, sa mga tinawag, sa mga pinabanal, sa mga niluwalhati ng Diyos. Tayo ay magpasalamat, tayo ay magpuri, na bagamat lumitaw tayo sa ganitong kalagayan, hindi napigilan ang napakayaman, ang saganang gawa ng Diyos. Na bagamat mababa sa paningin ng sanlibutan, sa atin ay pinalitaw ng Diyos ang kaniyang kalakasan, ang kaniyang kapangyarihan. So mula doon sa little town of Bethlehem, doon lumitaw, no? Doon nagmula a coming forth of a ruler, doon nagmula ang isang pinuno. Ang tinatawag na tagapagligtas, Savior, Messiah ng bayan ng Israel. At yun din naman ang ginawa ng Diyos sa atin mga kapatid, sa ating mga buhay. Kaya sa gabing ito, sa saganang biyaya ng Diyos, ay akin iiwan ang bahagi ito mga kapatid. Dalangin ko na ito ay magbukas atin ng ilang mga bagay na hindi dapat natin maliitin ang anumang mga bagay na ang Diyos ang nagtalaga. Huwag natin masyadong maliitin ang mga bagay na sa tingin natin ay hindi pinahalaga ng sanlibutan. Unang-una ng ating mga sarili na tayo ay binayaan lamang ng Diyos
ng kanyang saganang biyaya ng kaligtasan para tayo ay makalakad, makabalik sa kanyang kalooban sa huling mga araw ito. Kaya ang Diyos magpala sa atin, pupalain tayo ng kanyang mga salita. At bago tayo lubusang mag-close at iwanan ang bahaging ito, at kung mayroong mga prayer request, ay aking munang babasahin at tayo ay mag-alay ng panalangin. Amen. So mayroong isang prayer request dito mula sa I believe to ay sa pamilya nila Sister Felisa kasama kanyang mga anak. Good evening po, Pastor, brothers and sisters. Pasalamat po sa prayer ng mga kabataan kagabi. Ang aming pinsan na si Kuya John ay pagaling na sa kanyang sakit. Salamat po, Panginoon. Prayer request po namin na paglabas niya sa hospital ay magtuloy-tuloy po sa pag-church at tumalik sa pananampalataya sa Panginoon. God bless us all. So, itong isang panalangin ng ating mga kapatid sa mula pa sa Pampanga. So, ang Diyos ang gumawa ng paraan na patuloy na lubos ng kagalingan ng kanilang kuya at makapagpatuloy na rin sa paglilingkod sa Panginoon. So, kung mayroon man mga unspoken request, ay ating sama sa prayer ngayon, mga kapatid. So, hindi na tayo awit muna at samantala, itutuloy tayo sa ating panalangin. Hindi ko alam ang inyong mga prayer request, mga pangailangan. At kung meron kayong naalala ng mga panalangin, ay ating sama-samang itaas sa Panginoon ngayon. Ako ay naniniwala na sa mga panahon na ito, bagamat hindi natin inaasahan, aabot sa ganitong buwan, aabot sa ganitong katagal ang naging kalagayan natin na tayo ay na quarantine sa ating mga tahanan. Diya't alam natin na ang Diyos din ang nagpahintulot ng lahat ng bagay. Tayo ay nakadepende lamang kung ano ang gawa ng Diyos, kung paano ang Diyos nag-aayos, kung paano ang Diyos naglalagay ng lahat ng kaayusan alang-alang sa kaniyang iglesia, alang-alang sa mga mananampalataya. Kaya tayo po ay manalangin, mga kapatid, at sama niyong patuloy ang aming tahanan. At kahit ako, mga kapatid, personally, humingi ako ng panalangin sa Panginoon. Sama niyo ako sa inyong mga prayer requests, kalakasang pisikal, at ang aking panakit ng aking sa aking lower back ay patuloy na pagalingin ng Panginoon at bigyan ng higit na kalakasan pa at pagtatagumpay. Tayo manalangin, mga kapatid. Panginoon naming Diyos na buhay, muli kami ay nagpapasalamat sa iyo sa mga sandaling ito. Ang nakalipas na mga sandali ay aming na-enjoy ang iyong mga salita sa mga simpleng pagpapahayag ng iyong kaisipan, ng iyong mga salita na tunay, Panginoon, na walang bagay na imposible sa iyo, O Diyos. Ang iyong mga salita ay pinangyari mo sa buhay namin. Ang iyong mga salita ay gumawa ito, Panginoon, ng pag-aayos, gumawa ito, Panginoon, ng pagpapatibay sa pananampalataya. Ang iyong mga salita ay nagtataguyod sa iyong iglesia, Panginoon. Ito ay nagno-nourish ng aming pananampalataya, O Diyos. Kaya salamat, Panginoon, na sa mga sandaling ito na matapos naming marinig ang iyong mga salita na tunay na sa mga simpleng pagpapahayag, sa mga simpleng bagay, O Diyos, na sa paningin ng tao ito ay walang halaga. Pero sa iyong harapan ay magagawa mo, Panginoon, na bigyang halaga, bigyang importansya ang isang simpleng bagay sa paningin ng tao. At mula dito, O Diyos, ay iyong palitawin ang mga dakilang bagay. At tunay, Panginoon, na napakabuti mo, O Diyos, na kamangha-mangha ang iyong mga ginawa, kamangha-mangha ang iyong mga plano sa buhay ng iyong mga banal. At tunay, Panginoon, na kung paanong ang iyong bayan ng Israel, O Diyos, ay maaring nakalimot, maaring tumalikod sa tipan, mula pa sa kanilang amang si Abraham, na ikaw ay nakipagtipan sa kanilang ama na si Abraham, ay nakalimot ang mga taong ito sa pananampalataya. At ang bayan ng Israel ay nalagay sa maraming mga kaguluhan, nalagay sa maraming mga
pagsuway sa iyong kautusan. And yet, ang iyong lingkod na si Micah ay iyong pinalitaw upang muling i-refresh ang kaisipan ng bayan, upang ipanauli ang kagalakan nila, Panginoon, kung paano ito'y inagaw ng kaaway at sila ay naalipin ng mga kapangyarihan ng mga tao, Diyos, sa mga panahon na yun. Ay nagwika ka sa iyong lingkod na si Micah na mula doon na ikaw, Bethlehem, na bagamat ikaw ay maliit sa lupain ng Huda, ay lilitaw sa iyo, mula sa iyo ay lilitaw ang isang pinuno, ang ruler, ang governor, na siyang maghahari, na siyang magpupuno, na siyang maglalagay ng kaayusan, na siyang hahatol sa bayan. At ang kanyang pinagmulan ay mula pa ng una, mula pa ng sa walang hanggan. Kaya ng Panginoon, nakita namin sa iyong mga salita ang iyong kaisipan, ang iyong naging plano, O Diyos, hallelujah, at maging sa aming mga buhay, na bagamat maliit sa paningin ng mga tao ng sanlibutan, mababa sa paningin ng sanlibutan, ay iyong pinadakila, iyong itinaas. Kami ay ipinaupo mong kasama ng Panginoong Kristo Jesus sa makalangit na dako, O Diyos. Hallelujah. At ngayon, Panginoon, ay naranasan namin ang mga dakilang bagay mula sa iyong salita, ang iyong mga gawa sa aming mga tahanan, ang kapayapaan, ang kalakasan, Panginoon, ang ibayo pang encouragement ng iyong mga salita, O Diyos. Kaya salamat, Panginoon, sa gabing ito. Aming kang pinupuri, dinadakila ka namin sa magitan ng iyong mga salita na nahayag sa uling mga araw na ito. Panginoon, kalakip ang mga kahilingan ng bawat isa, O Diyos. Nalalaman mo, Panginoon, ang mga unspoken requests. At nakita mo ang kahilingan ng aming mga kapatid sa dako ng Pampanga, Sister Felisa. Ang kanyang mga anak ay kasama namin na nalangin ngayon. Para sa isang panalangin sa kanilang kuya na nagkasakit, nagkaroon ng isang karamdaman. At ikaw, Panginoon, ay kanilang pinupurit na pasalamatan dahil ikaw ang nagpagaling sa taong ito, O Diyos. Ang kanilang panalangin, Panginoon, na siya ay makapagpatuloy pa na maglilingkod sa iyo, O Diyos. Bagamat hindi namin siya kilala sa mga panahon na ito, ikaw nakakakilala sa kanya, nalalaman mo ang kanyang puso, nalalaman mo ang kanyang desire, at ayon sa pananampalataya ng aming mga kapatid, Sister Felisa, kanyang mga anak, ay aming inaangkin ang pagtatagumpay, ang katugunan ay nasa mga daan na, nasa mga pintuan na, at ito ay aming tatanggapin ayon sa pananampalataya ng bawat isa sa gabing ito. Panginoon, kung meron mga kahilingan pa sa mga tahanan, ang aking mga mahal na kapatid, ay iyong katagpuin nawa, O Diyos. Hindi ko alam ang mga bagay na ito. Kung may nangailangang kagalingan, Panginoon, ikaw ang aming ruler, ikaw ang aming governor, na siyang Diyos na manggagamot, na siyang Diyos na ng kapayapaan, na kapag nandyan ang kaguluhan sa tahanan, ay tayuan lamang namin ang iyong mga pangako, ang iyong mga salita, at ang kapayapaan mula sa iyo ay yung pagkakaloob sa bawat tahanan. Bless mo, Diyos, ang bawat isa. Aking mga kapatid, Panginoon, bawat tahanan, ang aming tahanan, Panginoon, bless mo, Diyos, ang iyong maliit na lingkod. Hallelujah, ay aking tinataas din sa iyo, Panginoon, kalakasan, Panginoon, pisikal at spiritual, bawat isa ay sama-sama naming tinataas sa iyo sa mga sandali ito, O Diyos. Amang banal, salamat sa iyong banal na presensya. Alam ko sa bawat tahanan ay may ginagawa ka, kumikilos ka. Bless mo, Panginoon, at kami ay muli maghihiwalay-walay sa gabing ito at muli magpapangita, Panginoon, ayon sa iyong biyaya, sa iyong kapahintulutan pa, Panginoon. At umaasa, O Diyos, sa dati ng mga araw, kami muli magsasama-sama sa aming mga local church. At ito'y tunay na aming nang namimiss, O Diyos, nananabik sa bawat isa na makita, Panginoon, at ang iyong gawa ay patuloy na mahayag. Aming may pahayag muli, Panginoon, sa magitan ng mga pautuo, may pahayag sa iyong congregation, sa iyong kapisanan, na ang Diyos kahapon, ngayon, at sa darating, siya ay hindi nagbago, siya ay hindi nakalimot, siya ay nanatiling tapat sa kaniyang mga pangako, sa kaniyang mga salita. Kaya, Panginoon, salamat sa gabing ito, salamat sa iyong mga salita. Pagpalain mo ang bawat isa. Sa iyo namin maingat na isinasauli ang lahat, kalwaltian, kapurihan, ang lahat ng pasalamat ay sa iyo lamang maibalik sa tanging pangalan, aming Panginoon Kristo Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sumati ng biyaya ng Panginoon, mga kapatid. God bless us all. Pagpalain tayo ng ating Diyos na buhay. Pagbati na lamang sa inyo lahat. Nabati ko kayo mula sa
aming tahanan dito sa Franceville, aking may bahay sa aking mga anak. God bless us all. Sa muli nating pagkikita, praise God, purihin ang Panginoon.